Umarangkada na ngayong araw ang unang pagdinig ng House Tri-Committee ukol sa issue ng fake news, disinformation at misinformation sa bansa. Pinatawan naman ng show cause order ang ilang social media influencer na hindi sumipot sa pagdinig. Nagbabalik si Mela Lesmora sa sentro ng balita live. Mela? Joshua, pinatawa na ng show cause order ng House Tri-Committee ang ilang social media personalities dahil sa hindi nila pagsipot sa pagdinig ngayong araw. Sa mga puntong ito ay nagpapatuloy nga ang talakayan ukol sa issue ng fake news at disinformation sa bansa. Sa pag-arangkada ng unang public hearing ng House Tri-Committee ukol sa issue ng fake news, disinformation at misinformation sa bansa, binigyang diin ni House Committee on Public Order and Safety Chair Dan Fernandez na nakaalarma na ang paglaganap ng kasalungalingan, peking balita, cyberbullying, bashing at personal attacks sa social media. Minsan ay umaabot pa ito sa cybercrimes at scamming na sumisira sa buhay ng marami nating kababayan. Gate ni Fernandez, lahat ng ito dapat anyang matuldukan na kaya't nagpa siya silang buuin ang joint panel na ito. Humarap sa pagdinig ang mga opisyal ng iba't ibang concerned government agencies, mga kinatawa ng ilang major social media platforms at ilang social media influencer. Dismayado ang mga kongresista dahil kakaunti lang sa mga social media personalities na inimbitahan nila ang humarap dito, kaya't ang iba pinatawan na nga ng show cause order. Hirit ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr., bakit sa social media ang tapang-tapang nila at minsay minumura pa nga ang ibang mambabatas, pero nang ipatawag na ito sa Kamara, tila mga natakot naman umano ang mga ito. Sabi ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert H. Barbers, isa sa mga nagtulak na buuin ang investigasyon. Hindi naman nila sinusupil ang freedom of expression ng mga social media influencers sa bansa, kundi nais lang nilang magkaroon ng kaayusan at tamang sistema sa social media para maiwasan na ang paglaganap ng maling impormasyon online. Plano nilang bumuo ng regulatory framework at code of conduct para sa mga content creator at ang posibleng pagre-require na rin sa mga social media company na kumuha na rin ng prangkisa mula sa gobyerno. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng mga mambabatas. Sino rito ang nabiktima ng scam? O may kilalang nabiktima ng scam bilang komite na may mandato na siyasatin ang lahat ng bagay na nauugnay sa pagsugpo ng kriminalidad? Layunin po natin dito ang magkapagsagawa ng naangkop na batas laban sa mali at malisyosong impormasyon na nagdudulot ng pinsala at krimen sa ating mamamayan, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. We are gathered here today not to silence voices, suppress free speech, or curtail the constitutional right to freedom of expression. Instead, we are here to draw the line. Our goal is to develop a code of conduct for content creators, ensuring accountability and ethical responsibility in this rapidly evolving digital space. While we uphold the constitutional right to freedom of speech, we must also recognize the urgent need for regulation to prevent the misuse of digital platforms. Joshua, sa mga puntong ito ay nagbabahagi ng presentasyon ang DICT ukol sa kanilang mga ulat patungkol nga sa mundo ng social media. At mamaya inaasahan nating tuloy-tuloy pa yung magiging presentation ng iba pang ahensya ng pamahalaan at susundan nga yan ng interpellation ng mga mambabatas. Joshua? Maraming salamat, Mela Lesmora.